Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Ang pag-ibig ng Ama ay di sumusukat ng mamahalin niya, kundi lahat ay minahal niya at mahal na mahal niya. Wala siyang pasubaling hinihintay na ganti sa bawat pagmamahal niya, kundi sinaktan man siya, talusira mga anak niya, patuloy ang pag-ibig niya. Ilan kaya ang makadarama sa tunay na pagmamahal niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Kay ganda ng pahayag, kay ganda ng tema, pangako. Mula sa simula, ang pangako ng Ama sa mga anak niya ay napakaganda, napakabuti. Ngunit lahat ng mga anak niyang pinangakuan mula sa simula di nagtalusira. Ilan kaya ang natitirang tapat sa Kanya sa panahon ngayon? At ilan kaya ang magpapakatapat sa panahon ng Kanyang Espiritu? Mahirap unawain ang Kanyang panukala kung hindi mo siya naunawaan, kung di mo siya nadarama, at di mo siya kikilalanin sapagkat di mo siya nakikita. Ngunit kung tunay mo siyang tinatawagan at kikilalanin mo siya, madarama mo, makikilala mo Diyos na totoo siya. At ang bawat araw ay kapaki-pakinabang. Ngunit ilan ang nakikinabang sa totoong handog niya? Sa kabutihan niya, sa pagmamahal niya, sa pagkalingan niya, ilan ang nakatuon ng pansin para pag-ukulan ito, para pahalagahan at pasalamatan. Mapapalad ang nagpapatuloy sa kalooban nila amay pinanahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Maaari nga sabihin ng mga anak ng Ama, yung walang pagtitiwala at paniniwala, ay nag-usap siguro sila Apo Conching. Bakit yung tema niya ay gayon din? Bakit gayon din ang mga aral niya? Inyong pakinggan, mga minamahal. Mula sa Genesis. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito. Ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon, kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila.
Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging mga maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop sa kanya at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing siya, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito, ginawa niyang isang babae at nilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babaeng siyang itatawag sa kaniya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kung bakit iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa na. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang pangako ay pangako, at ang pangako ay mabuti. Ngunit, nasira ang pangako na yaon nang sirain ng mga tao. Ang Ama ay nangako na hindi pababayaan ng tao. At napakaganda ng pasimula mula kay Adan at Eva. Ngunit dumating ang tukso. Ibinigay at pinahintulot ang tukso ay sumubok sa tao. Doon nakita ng Ama, sadyang marupok ang tao. Sapagkat natangay itong si Eva na kumain ng halaman, ng bunga ng halaman na yaon na pinagbawal na huwag kakainin. Sapagkat yaon daw ang magbibigay karunungan at kaalaman. Ganyan ang tao. Alam ng Ama na hindi dapat at itinuro na sa kanyang huwag nang gawin. Gayon ang tao. Hindi pa rin masusunod ang sa kanya sapagkat marupok ang tao. Nagsimula ang karupukan, sumunod ang karupukan sa anak na silangan, na sinilang sa sanlibutan. Kaya't nagkaanak sila na si Cain at Abel. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi maisalarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Ano naman ang kaukulan sa pahayag na ito? Ang pagsubok ng Ama ay iba't iba. Minasdan niya kung gaano tatanggapin itong si Cain, kung bakit hindi nalugod sa kanyang hain. Ngunit may binili siya, kung mabuti ang ginagawa mo, anong masama? Bakit gayon ang mukha mo? Sa makatwid, ang tinuran ay, labanan mo yaan. Bakit nga ba gayon? Kuminsan kapwa-tao, kapatid na mismo, kaiinggitan pa. Bakit siya kinalulugdan? Bakit siya minamahal? Bakit siya ginugusto? Bakit ako'y hindi? Samantalang kadugo mo yan.
Samantalang kapatid mo yaan. Samantalang kalahi mo yaan. Bakit gayon? Sapagkat sa pinagmulan, may minanapalayaan. At nang dahil hindi totoo sa bukal na puso ay wala, itong si Cain, hindi niya napagtagumpayan. Kaya tanong ginawa sa kanyang kapatid, pinaslang, pinatay. Kaya't ang mainam na lupain na pangako ng Ama, doon nagsimulang pinalayas si Cain. Tulad ng kanyang magulang na pinalayas sa Eden. Sapagkat tinanong si Yahweh ni Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Kasutil na anak. At sinabi ni Yahweh, Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupain ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Yaon ang pasimula. Kay buti ng Ama, ngunit marunong din pala siyang magalit. Marunong din pala siyang sumumpa. Marunong din pala siyang magpalayas. Marunong din pala siyang umayaw. Ngunit naroon pa rin ang pagmamahal. Hindi pa rin niya inaalis, naroroon pa rin ang paglingap. Kaya naman, anong tinuran niya? Napakabigat naman ang parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupain ito upang sa daigdig ay malayo sa iyong paningin at maglagalag, papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh, kay buti mo Ama. Parurusahan ng 7 ibayong sino mang papatay kay Cain at nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Gayon pa man ang pagkakamali ginawa, nandun pa rin ang paglingap, nandun pa rin ang pagpapahalaga, nandun pa rin ang pagmamahal. Bakit hindi ito matanto ng tao? Bakit hindi mapagnilayan ito? Bakit magpahanggang ngayon hindi mabatid ang katotohanan? Bakit hindi madama? Nagkasala ka na, matigas pa ang loob mo. Nagkasala ka pa, ulit-ulitin mo pa. Hindi ka pa rin umaamin, nandyan pa rin ang kasalanan, ngunit nandyan pa rin ang Ama, mahal na mahal ka pa. Hanggang kailan kaya ang gagawin niyang pagpapahintay sa inyo? At hanggang kailan naman ang sasabihin niyang tama na anak ko? Ngunit sadyang kay buti niya. Napakabuti niya. Hindi nagwawakas ang kalinga niya habang nabubuhay ka. Ngunit ikaw tao, kailan mo siya kikilalanin? Kailan mo siya hanapin? Kailan mo siya dadamhin at kailan ka magpapakatotowi ka nga niya? Tutularan mo rin ba ang ninuno mo noon? Nawa na may huwag na. Sapagkat napakarami ko ng pagsubok na ginawa sa kanila na marapat ay nakilala na ako at ngayon iba na ang palatandaan. Hindi na mismo ang tinig ko kundi espiritu ko. Hanggang sa dumating at sumapit sa panahon ni Noe. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya, si Noe na lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang natitirang matwid ng panahong iyon. Palibhasa'y namumuhay na kasama ng Diyos. Makapamumuhay ka pala sa piling ng Diyos na tinatawagan mo.
Kung nadarama mo siya at nakikilala, may takot ka sa kanya, namamasdan ka pala niya. Nakikita kang matuwid kung anong ginagawa mo. Kaya naman kahit na napakarami ng mga anak niya, kilalang kilala niya kung sinong mga anak niya. Kaya nga tinuran niya, nag-iisa na lamang ng panahon na yun si Noe. At doon natupad ang paggawa ng daong. At sa pagmamahal niya, ginawa niyang mainam na matira ang nais niyang itira. Hanggang sa dumatal na nga itong baha at ipatupad niya na. At sa pamamagitan ng bahang ito'y nangamatay ang nais niyang patayin. Ngunit, kay buti pa rin ang Ama. Napakadakila pa rin niya. Hindi pa rin natatapos ang pagmamahal niya. Wala pa rin tugot ang pagmamahal niya. Hindi pa rin siya nasahan sa ginawa niya sapagkat nalungkot siya. Ganyan ng Ama. Mahabagin siyang totoo. Maawain siyang totoo. Ikaw tao, mayroon ka ba nito? Kung mayroon ka nito, kay palad mo, sapagkat bahagi ka ng kaloob ng Ama. Ang kalooban niya'y sumasayo. Hanggang sa natuyo na ang lupa at nangako siya muli. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas na kayo sa daong. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na roon ay maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati na ang mga anak at mga manugang. Lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon, ay sunod-sunod na lumabas sa daong. Sama-sama ang magkakauri. Si Noe ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ni Yahweh ang halimuyak nito, sinabi sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam ko masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang may buhay hanggang naririto't buo ang daigdig. Tag-tanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-lamig, tag-init. Ang araw at gabi hindi mapapatid. Gayon kabuti ang Ama. Napakarami niyang pangako. Napakarami niyang sinasabing kay butit kay inam sa kanyang mga anak. Ilan kaya ang magpapahalaga nito? At kaya't sinabi niyang maliwanag, sinabi ng Diyos kay Noe at kanyang mga anak, ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maamot, maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman ay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, itong magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa lahat sa balat ng lupa. Kay buti ng Ama. Mga palatandaan ay binahagi niya. Mga salita niya ay binaba niya.
ang pangako niya ay sinambit niya. Ngunit ilan ang magpapahalaga at susunod sa pangako niya na kapag sinunod siya, kailan may di pababayaan siya. Naganap ang lahat ayon sa kalooban niya, hindi ayon sa kalooban ng tao. Natupad ang kalooban niya, hindi ang kalooban ng tao. Sa mga ginawa niyang kaibuti, sa mga gawa niyang kaibuti, sa mga gagawin pa niyang mabubuti. Ngunit sadyang karurupok ng mga tao. Kaya't, sa simula'y iisang wika ng lahat ng tao sa daigdig sa kanilang pagpapalipat-lipat. Nagawi sila sa silangan sa isang kapanatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Iisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, ngayon magtayo na tayo ng lungsod na may toring abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang makawatak-watak, magkawatak-watak. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigyan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinatawag nila. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na matalino siya at hindi malalamangan ng mga anak niya. Ang bawat adhikain nila ay di niya loloobing maganap kapag hindi ito mabuti. Winawasak niya ang lahat ng planong hindi maganda sapagkat alam niya ang kahihinatnan at kasasapitan. Ngunit ilan kaya ang taong sa pagpaplano nila'y kasama ang Ama? Ilan kaya sa mga gagawin nila ay totoong sila ay tumatawag muna sa Kanya? Kaya naman, hindi nakatakataka sa panahon ngayon sapagkat noon pa may nagaganap na ito. Ngunit sadyang kaibuti ng Ama walang tugot ang pag-aaral na binabahagi niya sa mga anak niya. Walang tugot ang paghahandog niya. Kaya naman sa panahon ni Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan, at magiging mapapalad, at magpapala sa marami. At sa iyo'y magpapala ay aking, at sa iyo ang magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka nila, sila ay aking susumpain. Ang lahat ng mga bansang pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila'y pagpalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niyang Haram noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga lipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem na puno ng roble ng More. Noy naroon pa ang mga Kanaan, napakita kay Abram si Yahweh. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. Lahat ay pinangako. Walang katapusang pangako. Ngunit sa mga pinangangakuan, sarap kaya ang patuloy na kinakamtan. O sa kanilang kabilang pangako ng Ama, ay may pinagbabatahan din sila. Mayroon kaya namang pagdaka, ay tinupad niya na ito. Sa ora mismo,
mayroon kapag ninasa niya at dapat na. Ngunit kapag nakikita niyang hindi pa nararapat at may nais pa siyang ipatupad, hindi niya ito pagdaka pinagaganap. Kaya naman, subaybayan niyo ang naganap kay Abram. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya si Abram ay dumako patungo sa timog, sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya kay Sarai, "Asawa ko, ikaw ay maganda. Pag nakita ka ng mga Ehipto, ng Hipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka." O tao, lahat ng mainam at pawang alam kong makabubuting pahayag sa inyo ay ginagawa ko. Ganang konstansyang pagkatao, hindi mababaybay ito. Ganang katauhan, hindi may sisiwalat sa inyo. Ilan sa oras na ito ang tapat na tatanggap sa aking hinahaya. Ganang katauhan, walang matalino, na kung ano-ano ay masasambit sa kaukulan ko. Ganang din nyo nasisilayan, masasambit ko ito upang mayulat ko ang panahon noon sa mga ninuno nyo. Patotoo lamang na di ko nalilimutan ang nakaraan hanggang sa kasalukuyan at daratal pang panahon. Kaya't sinong katauhan ang sa'kin maglilihim, yamang aking espirito'y buhay na buhay. O aking mga minamahal, inyong pagnilayan, bulayin nyo at tantuin niyo ang sakit tinuturan. Ganang babaeng lalampalampay di tututup din. Ganang din nyo nasilayan kung anong kaukulan at nirarapat kong ibigay. Wala kayong kabatiran kung di nyo ko madaramang tuwiran. O aking mga minamahal, mahaba man ang siwalat ko at pagbasa ko'y kasama na. Kung nakikinig kayong mga may pandinig ay makaririnig na totoo. Kayong may pandamay tuwirang makadarama, at kayong mga nagnanasang magliwanag at mabuksan, mababahaginan din naman ng tuwiran upang mawawaan nyo yaong aking tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Inakmaan ko ng pagbabaybay ng katauhan na mga ginamit at sa inyo'y binigyan ng kaukulan. Binaybay ko ang istorya ng mga ninuno nyo na wala pa kayo ni isa man sa inyo ay walang saksit patotoo. Kaya naman ako mismong nagbabahagi upang isiwalat ko ito. At doon kung mawawawaan nyo ay magninilay kayo at matatanto nyo ang may Diyos na tinatawagan kayo. Kaya't lakasan ang loob nyo, maging ganap kayo, upang kung papaano ang pangako'y kamtin yung lubos ito. Sino nga ba ang mga anak ng amang minahal niyang pinabayaan, na mga tapat at totoong sa kanya ay nakisuyo? Sa kanya ay tumupad at nahalina sa gawa niya, at ang mga aral niya ay kanilang binulay-bulay. Tinanggap at sinabuhay upang kamtin ang katotohanan, Diyos amay mapagmahal. O aking ama, yamang tinuran mo, yung marapat sa kanila at binaybay mo ito. Ang may pandinig sa kanila ay makarinig, at ang nagnanasay, makaunawang lubos sila. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Nang bumagta sila sa hangganan, napuna ng mga Ehipsyo na maganda si Sarai. Ibinalita ito ng mga pinuno ng paraon, kaya't iniutos nilang kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, pati si Abraham ay tinanggap na mabuti at pinagkalooban pa ng mga kawan ng tupa at kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Sa ginawang ito, nagalit si Yahweh kay Paraon. Kaya't siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman.
Si Abram ay pinatawag ng paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya. Kaya ako naman kinuhang asawa. Hala, isama mo siya at lumayas na kayo. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Mahal pala ng ama si Abram, na ngayon ay Abraham. Bakit niloob pa niyang madungisan ng ibang lalaki ang kanyang naging asawa? Upang maganap ang patotoo, na walang makapapas lang sa inyo. Ang magparusa sa inyo, ako ang magpaparusa. Kay buti ng ama, pangako niya'y totoo. Salita niya'y walang pagkabula, buhay sa tao at sa lupa. Ngunit bakit hindi siya madama? Bakit hindi siya makilala? Bakit nga ba o tao magpahanggang ngayon batang-bata siya? O tao, kung nababatid nyo lamang ang pagbabata niya, kung nakikita nyo lamang ang pagpupuyos niya, kung nararamdaman nyo lamang ang kalumbayan niya, kung nakikita nyo lamang ang kabutihan niya, kayong mga lahi ni Abraham, sa 12 liping pinagmulan, maluwat nang nagbago at magbabago pa ang di nagbabago. Ngunit sadyang ang tao ay marupok, sadyang ang tao ay alabok, kaya naman ang sinong tapat at totoo, yaong samay tumanggap at nakipagtotoo, yaon nga ang tinuturing niyang tunay na anak at tinatawag niyang mga anak. Sa palagay niyo'y natupad na ang pangakong magkakaanak at darami ang lahi? Ipagpatuloy ang pagsasalaysay. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangatain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matatakot ni mangangambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan. At ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Yahweh, ano pang gantimpalang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana sa aking ari-arian. Sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nananalig si Abraham. At dahil dito'y kinatdan siya ni Yahweh. Marami pa ang kaganapan. Marami pa ang naganap. Ngunit hindi pa nagkaanak itong si Sarah, na noon ay Sarai ang tawag sa kanya. Bakit kaya naman gayon pa ang ama? Bakit kaya ngayong binibigay niya na hindi pa ibigay pa? Yan ang tanong ng tao ngayon. Kung may Diyos, bakit hanggang ngayon di ako pinakikinggan? Bakit ang pangako niya ay di pababayaan ang mga anak niya? Isa kang sutil na anak niya. Nangangako siya. Sinusunod mo ba siya? Kung si Abraham ang dami ng hirap, naglakbay ng naglalakad, ngayon nakasakay ang tao. Ngunit patuloy pa rin siyang tumutupad at gumagana. Inyong subaybayan ang pangatlong pangako. Napakita si Yahweh kay Abram sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy.
Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y nakita niyang may 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod, nang halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito. At ikukuha ko kayo ng tubig na hugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kalungan ay pinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin, kasama ang nilulutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarai?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon na sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asawa ay kapwa matanda na at hindi na dinadaranan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa naman ako'y lantana at laos na ang aking asawa. Saka pa kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sarah at sinabi pa, "Ngayon tumanda siya, tsaka magkakaanak?" Tanong ni Yahweh, "May tuon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ganyan ang tao. Noon ngayon, may ganito. Magtutura ng Espiritu. "Huwag kang mabahala, manalig ka anak, gagaling ka." Naku, eka, ano naman kayang ikagagaling ko yung salita na yun? Wala siyang ginawa. O tao, baybayin nyo ang niulat ko sa inyo. At pag nilayin nyo ito, bulay-bulayin nyo kapwa-tao na magkakaisa kayo sa mundong ito. Ganang si Constancia, anong maisisiwalat sa inyo? Ganang hindi nyo nakikita, binabaybay ko ito. Mayroon nga bagang hindi mapangyayari ang Ama kapag ginusto niya. Huwag mong sabihing tigang ka na. Huwag mong sabihing tuyot ka na. Huwag mong sabihing patay na ang ugat mo. Kapag pinaandar ng Ama, mabubuhay ang puso mo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Naniniwala ka ba? Nagtitiwala ka ba? Wala kang Diyos na makikita sa harapan mo. Wala kang doktor na magsisilip ng kung ano-ano sa'yo. Ni walang pangsusuri kahit na ano sa iyong mga mata at mula sa ulo mo hanggang iyong talampakan. Ngunit lirip ang puso mo kung anong nilalaman ito. Nababasa laman ang isip mo kung tiwala kang totoo. Ganang siya'y may magagawa sa iyo, ganang kuntsing ay walang tao. Ngunit kung salita'y patototohanan mo na tinanggap mo at kinamtan mo, yung Ama sa puso mo, may magagawa sa buhay mo. Katotohanan at pawang katotohanan. Hindi pa yaon ang tunay na kaganapan. Hanggang sa dumatal ang takda na marami pa ang kaganapan
Nahirapan pa muna itong si Abraham. Nahirapan na muna itong si Sarah. Nagkaanak sa iba itong si Abraham sa kanyang katulong, aliping na turingan. Hirap at sakit ng loob. Hindi ito pagdakay na kasi at nakatuwa. Subalit, pangako ay pangako, salita ay salita, patotoong patotoo na walang pagkabula. Hanggang sa nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang taot ng anak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaac ang pinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, naganap ang lahat. Pawang katotohanan itong sa akin tinuturan. Binaybay na istorya'y din yun nasilayan. Ngunit sa aking pagluwal, kung kayo ay nasiyahan, puso ninyong naninimdim, magkakaroon ng pag-asa yan. Puso ninyong nawawalan ng pag-asa kailanman na ang sakit nyo'y di gagaling, kaukulan nyong tanggapin niyang amang di nasisilayan. Habang kayo'y nabubuhay, mayroon siyang pangakong binitawan. Ang mga anak kong tapat sa akin at dinililimot ang aking habilin. Ako'y mananaig at ako ang tutupad. Sila'y aking aaliwin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang sabi ni Yahweh mula kay Isaias. Ako ang dakila at banal na Diyos, Diyos na walang hanggan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Kaya naman, humaba ang istorya ng daigdig na ilang siglo na ang kaganapan, hanggang sa dumatalang panahon ay baba ang kabugtong-bugtungan, upang doon ay makipagtipan at makiisa sa tao, at tao'y pinakialubilo ang anak na bugtong. Heleya karama, heleya neheya karamaneya, Nekarameneyana. Dumatalya ang takda. Marami na ang kadubaran sa tinauran at sinambit. Ngunit tao'y talusira. Hanggang sa dumatalang panahon muna ni Moises, tao ay hinango, mga Israelitang nilingap na pinabayaan ng mga kanilang paraon at lingkod alipin ang siyang kanilang kinamta. O taong aking mga mahal, haplusin ko man ang damdamin nyo, kundi dadamhin nyong totoo. Paano nyo kakamtin sa loob nito yung wagas na pag-ibig ko? Masdan nyo man ang katotohanan na ang siwalat ko'y totoong-totoo. Kung laman ang isip nyo'y iba man din, hindi ang aral ko, paano nyo ito may sasabuhay na totoo? Hanggang dumatal ang pagsamba sa Diyos-Diyos ang tinatawag. Natupad ang pagsumpa muli at paglinga. Walang puknat, walang tugot, sumumpa man ang ama, tinakwil man ng mga anak niyang naging talusira't sirang-sira. Pangako niya'y di nasisira,
salita niya'y di nagkabula. Ang nagbata at naghintay, nakinabang pawa. Dumatal ang saklolo, ng sanlibutan ay tubusin. Binahaging lubusan, yaong anak na inyalay. Salita ay kay inam, may patutuong gawa ito. Ngayon tao, ano kaya naman ang sa palagay niyong wika ko? Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Kaya't mula kay Mikas, anong dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, sa Diyos na kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon, ang gulang, bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusan, agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. O tao, karami na ang katuparan at gayon ay inyo namang pakinggan mula kay Marcos. Pumaroon na naman sila sa Jerusalem, samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo. Nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo pag sinagot ninyo ako. Saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magpabautismo, sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman nila sa atin, bakit hindi ninyo siya paniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila. At baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ganyan ang tao. Magpakita ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti, himala at hiwaga ay pasilay ng Ama. Kay dami pa ring manunuri, manghuhusga at mapang-uri, sapagkat hindi nila matanggap ng kapwa nila'y nakagagawa ng gayon at ganyan. Kay daming tanong, ay daming pagsusuri bago maniwala sa hiwaga at himala. Ngunit hindi yaon ang nais ng Ama. Ang nais niya'y maniwala ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. Siya'y hindi mo nakikita, ngunit ika'y nakikita niya. Bakit di mo gawin tao? Tanggapin mo siya nang makilala mo. O tao, natagpos ko ang wika kong binaybay ko sa inyo. Ano ngayon ang nais kong maisiwalat na totoo? Mula pa sa mga ninuno niyong ilang siglo ng nakaraan ito, walang puknat, walang tugot, yaong handog nitong Ama. Sa inyo ay naglalahad ng dapat at marapat, tumutupad ng higit sa sapat upang kayo'y mga galak. Ilan kaya ang tuwirang sa Kanya ay tatanggap? Mapapalad kayong
sa Kanya ay tumanggap. Di man ninyo nasilayan, sa puso nyo'y tinanggap nyo, nadama nyo ng lubos, kung sino't ano siya bilang Diyos Ama ninyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O Ama, sadyang mahirap unawain yaong hindi nakikita. Istorya ng kabuuan, sinalaysay mong tuwiran kung paano ang nilalang nagsidaming lubusan. Mula pa sa iyong anak na si Eva at si Adan, gawa mo ay kay Inam, walang tugot mong ginampanan. Ang iyong pagkaama at bilang pagka-Diyos na totoo, magpahanggang ngayoy lingap mo'y walang maliw pa rin ito. Huwag silang pagsawaan, kundi sila'y pagbatahan. Yamang idinatal mo at binahagi sa tao. Yaong iyong espiritong ngayon ay kaugnay nila at sa iyo'y nakikiisa, makikiisa ang totoo. Yamang binahagi mo ang marapat o Ama. Kamtinawang lubos nila yaong tunay na katuparan mo. Sa mga nagnanasa, magliwanag ang diwa at mabuksan silang ganap silang makaunawa. Puso nilang nalulumbay, aliwin mong tuwiran. Salita mong kay Inam, kanilang mapagbulay-bulay. Gawa mong kay buti, mawangisan nawa nila. Malugod ka, aking Ama, at huwag silang parusahan pagdaka. Batahin mo pa, at batahin mo pang tuwiran, yaong masasamay, hanggang sa iyo'y magpakababa, at sa iyo ay lumuhod, pawa. Mapatotohanan ang pananala mo'y di natatapos sa lupa, at ang sa iyo ay paroroon, patuloy na nililikom. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Nakaunawa po ba kayo? Mabuti pa kayo. Ako mamaya pa lang kung loloobing makapakinig. Ngunit ano ang napulot niyo? May napulot ba kayo? May iuwi ba kayo? May nadama ba kayo? Mapalad kayong may iuwi at nadama. Ipanahan nyo ito at huwag nyong loobing mamatay pa upang itong maging paraan at daan upang kayo'y makakamitan ng tama at dapat sa inyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, nagtampo ka sa kapwa mo. Hinahanap mo na yung matuwid. Dahil sa pagtatampo mo sa kapwa mo, iniwanan mo ang matuwid. Matutuntun mo bang mabuti ang matuwid na daan? Kaya ang nais ng Ama, kung nasa tuwid na kayo, kahit anong relihiyon, kung gusto nyo, sapagkat sa dakong ito, hindi namimili ng relihiyon. Hindi nagbabalangkas ng relihiyon. Hindi bumubuo ng relihiyon. Dito, ano ka man at sino ka man, tanggap ka na kanang Ama. Ngunit, pumarito ka ba para sa Kanya? O para sa sarili mo lang kapakanan at kalooban mo lamang ang nais mong masyahan? Kagalingan lang baga ng pisikal na katawan ng nais mo? Aba, wag naman. Sapagkat kung hindi mo loloobin na siya'y gustuhin sa puso mo, gumaling ka man, magkakasakit kang muli, sino ang magpapagaling na muli sa'yo? Habang nabubuhay ka, panigurado, makikibaka ka sa mundong ito. Ngunit sa pakikibaka mo, kung nasa sa iyo siya at sa piling ng Espiritu niya ay kapiling mo, malakas ka, tao. Buhay ba nga, Ma?
Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi tao ang magpapalakas sa iyo. Hindi kapwa mo ang magbibigay nito. Hindi kapwa mo ang magbibigay lakas sa iyo, kundi ang di mo nakikitang bumuhay sa iyo. Kaya may alinlangan ka pa bang may magagawa sa sayo? Manalig ka sa buhay mo'y gawin, Ama'y tanggapin at siya'y patuloy mong hanapin. Sa aral niya'y patuloy kang tumanggap at magnilay. Bulay-bulayin mong tuwiran, namnamin mong lubusan, sa puso mo'y ganap kamtan. Ano man ang iyong dinadalay, mapapagaan, kung ang Ama ang sa'yo'y nakatahan. Sa puso mo'y patuloy na dinarama, sa isip ay hindi siya nawawala. Isasadya't kanyang ganap at tuwiran, makakamtan mo ang tagumpay. Tulad ng ninuno mong si Abraham, sakit at dusa man, ganap na hulagpusan. At nang hindi tumugot sa pananalig niya, pagtitiba niya'y nakamtan. Nabuhat niyang ganap ang kabutihan, sa mahay ganap siyang nanahan. Sa aral niya at pangaral ay din lumimo, kanya itong sinabuhay. Kaya naman matanda na at ugod-ugod, nagkaroon pa rin ganap, katuparan ng niluwag. O taong walang isip, magkaisip na sa kanyang matwid, sa kanyang katapatan, sa kanyang pagiging totoo at pagiging Ama. Sa kanyang liwanag, humingi ka't liliwanagan ang nadidimlan mong isip. Sa kanyang pagmamahal, dumamakat, hindi siya nagmamahal ng iisa lamang. Lahat ay minahal niya at tuwirang mahal na mahal. Kilalanin mo siya at palalayain ka sa kinukuyong mong damdamin sa mahalagang kalooban. Huwag kang magpasakit at huwag mong dulutan ng pait yung iyong dibdib. Hindi ka makararanas lumigaya sa iyong buhay, sapagkat ito ang nais niya. Huwag mong kuyumin ang anuman sa iyong kalooban. Isiwalat mo at sambitin mo, Ama ko, na babatid mong lahat ito. Sa isip mo'y huwag manahan yaong hakahakang mong walang kabuluhan, kundi kanyang mga aral na tunay na kaibutit may buhay. Yaon ang patuloy mong bulay-bulayin upang di ka madimlan. Taong kanyang nalayo at nilayo ng sanlibutan. Lumapit ka, naghihintay siya. Kilalanin mo siya at madarama mo. Sakit, hirap, dusa, kabiguan, pagkukulang sa pamumuhay, sakit na dulot ng iyong kapwa, sakit na dulot ng tadhana, hindi nalihim sa kanya yan. Lahat ay batid niya. Nakamasid siya ngayon. Nakatitig siya ngayon. Minamasdan kayo tao. Inaapuhap niya kayo. Paglingap niya ay buhay sa inyo. Pagmamahal niya ay matapat. Maging ang katauhan na mga lingkod na turingan, kanyang sinusubukan at dinadalisay. Kaya't kayo'y magsilaban. Kanya kayong hahawakan. Aaliwin na lubusan upang di mga nimdim
kayo't inyong pakinggan. Walang batid ang katauhan, siya'y gamit ko lamang. Walang batid sa kaukulan, kundi ko sisidlan. At daratalan na mainam, yaong kanyang kaisipan, upang aking gamitin at sambitin, sa bibig niya ay iluwan. Anong malay ba ganito sa sinasaysay ko sa inyo? Paano niya matatandaan kung bilang pagkataong talino yan? Saan niya huhugutin? At sino ang magtuturo sa kanya? Para ito ay tandaan at sa inyo ay memoryahin. At pagdakay bigkasin. O taong aking mga mahal, tunay ang aking sinambit nang dahil sa pag-ibig. Iba't ibang kaparaanan humanap ng pamamaraan, yaong amang nag-aalay ng sa inyo'y buhay, kung paano siya magpapakilala at sa inyo ay kikilalanin, kung paano siya magpapadamat upang inyong madama, at damhin niyong lubusan kung sino siya at ano siya. Yamang tinuran niya, ako ay ako nga, Alpha at Omega, mula pa sa simula hanggang sa wakas ng tao sa lupa. O taong aking mga mahal, bulayin niyo at tantuin niyang saki tinuturan, nakarimang binigkas ko at binaybay kong lahat ito. Kung paano ang magkakasunod, talata kong inilahad upang inyong iangkop. Kung may karanasan kayong magpahanggang ngayo'y bigo, lumaban kayo tao, may Diyos Ama kayo. Nekarameneyahanang, nekarameneyahanang, nekarameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ay, kay buti mo, Ama. Ano nga ba ang kulang ng Diyos? Meron pa ba? Meron po ba siyang kulang? May pagkukulang po ba siya? Alam niyo po, mahirap bumaybay ng istorya ng Diyos. Ano? Sino kayang makapag-uulat niyan? Ikaw, Mami Beth, bilang tao ako, direktora ka, matalino ka. Kaya sabi ko, oh Diyos ko at Ama ko, di ko hangad ang yaman sa mundo. Ang kayamanan ko'y talinong kaloob mo, huwag mo nang iparampa ito. Buhay ba ang Diyos? At upang di masakitan at mahirapan kayo, hilingin niyo sa Diyos, pahiramin din niya kayo. At yamang hiniling ko na ito kanina, naway pakinggan niya ako kung kayo rin ay gagawin niyong humiling sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mayroon bang hindi magagawa ang Diyos? Kung inyong susuriin, parang pinaikot-ikot lang ang istorya ni Abraham. Bandang huli pala, kung kailan matanda ay doon pa niya ibibigay ang dapat. Ngunit wala nang magkakaedad ng ganong taon, kaya ang pangako niya, pinababa niya na yung panahon, ang edad ng tao. Dahil alam niya nga abutin ka na lang ng 50. Ba sigurado kung 40 ka ngayon, ibibigay niya na yung bago ba dumating ang 50? Kung ang paabutin niya sa iyo 80, di sigurado. Bago dumating ang 80 mo, kung may isip ka pang maliwanag, baka matamu mo na yaon. Kaya lang kung lirat mo'y wala na, hindi mo nakakamtan. Kaya, habang maliwanag ang isip, 70 ka na bang pahigit? Aba, ang henerasyon ngayon, mapalad kapag may inabot sa mga sinisilang ngayong panahon na ito, kapag may inabot ng 80. Mapalad, kung buhay pa ako noon, pukulin niyo ako pag may sumampang 80. Sapakin niyo ako. Dahil hindi ko tinig ang sinabi ko sa inyo, kayo mananapak, kayo sasapakin. Ay, mahal na Ama, anong patotoo?
na hindi ang tao nangungusap. Wala nga patotoo eh. Mula sa simula, walang patotoo. Sapagkat tinig, kapalad ni Eva at ni Adan, mismo nakita nila kung papaano nakikipagtipan pa noon. Panahon ni Abraham, nakaswerte nila, no? O, panahon ni Moises, alam nyo po, maniwala kayo kung gusto nyo, huwag kayong maniwala kung ayaw nyo. Ngunit ito po binaybay sa akin. Totoo nga naman pala, pag nabalutan ka ng hamog, yung pag, yung bumababa, yung ulap na bumaba, sadyang hindi ka na makikita pala. Kahit ano pa yung, kung yung mga puno hindi na makikita, ikaw pa kayang tao. At yun lang ang naganap kay Moises nung umakyat siya sa bundok ng Sinai. Hindi pa siya inakyat sa langit. Mayroon bang inakyat sa langit na bumaba pa? Baybayin niyo istorya. Si Elias inakyat sa langit, bumaba pa ba? Ang Kristo umakyat sa langit, bumaba pa ba bilang tao? Espiritu na, di ba? Kaya walang namatay, pumanik, at binaba tao muli. Kundi ang Espiritu. Sa makatwid, hindi pa nawala si Moises ng panahon na yon. Binalumbungan lang siya ng ulap para hindi siya makita ng mga Israelita. At doon nakipagtipa ng Ama sa kanya para sabihin niyang lahat at iniukit niya ang 10 utos niya. Ngunit dahil ang mga tao'y mahihina, sa pangako'y gusto'y makamit, gusto'y makuha, gusto'y tanggapin, nagtalusira. Ngunit sa palagay nyo, nakikinabang ba ang mga talusira o ang hindi nakinabang ay talusira? Masarap pala makipagtotoo. Hindi natin kaya yan, wika nga ng tao. Mayroong may kakayahan dyan. Huwag mo siyang iwawalay sa iyo nang makaya mo, nang matanggap mo, nang mapatotohanan may Diyos ka. Kung sino ang naghari sa Hesukristo, kung sino ang naghari sa mga lagad, kung sino ang naghahari sa panahon ngayon, doon ka manahan, Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang mahirap para sa'yo, magaang tatanggapin mo. Dahil hindi mo ginagawa yan dahil ikaw tao ay walang magagawa. Ang gumaganap niyan, ang tinanggap mo, ang Espiritu na di mo nakikita. Ngunit, para palang hangin yan. Lumanghap ka nga. May nalanghap ka ba? O nakita mo ba yung nilanghap mo? Dahil di mo siya nakikita, ganyan din ang Espiritu. Damhin mo nga siya. Nasa iyo ba? O masamang Espiritu nasa iyo? Paalisin mo nang magtagumpay ka sa mabuti. Palayain mo. Huwag mo siyang tanggapin sa iyo. Pabayaan mo siyang umalis. Tanggapin mo yung isa para makipagtotoo siya sa iyo at maging totoo ka rin sa Ama sapagkat ang totoo dapat mong tanggapin. Huwag ang tatanggapin mo ang sinungaling. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Carol, kumusta ka na? Ay salamat, Tagalog sinagot mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat
winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. O mga kaps, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga, tandaan po ninyo, tandaan nyo yung awitang ito. Mayroong mangyayari na mabutit maganda sa inyo. Ang kininyo tanggapin mula sa unang baybay pa lamang ng istorya ng Biblia, ng banal na salita, ang pananalig na ang patuloy na pinaliliwanag. Sapagkat nga wala kang Diyos na makikita. Sapagkat nga di mo siya nakikita. Kaya ang wikat habilin, manalig ka. At sa pananalig mo sa hindi mo nakikita, may nagagawa siya. At sa pananalig mo sa hindi mo nakikita, gagawin niya ang para sa'yo. Kaya naman patuloy ang pag-uulat niya, manalig ka. Manalig ka. Tao walang magagawa sa'yo. Diyos mo may magagawa sa'yo. Manalig ka lamang. Buhay na buhay siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahirap ano? Paano mo nga ipapatuto yung hindi mo nakita?
Kaya walang magpapatotoo niyan bilang tao, di ba ga? Kaya't kung wala ka sa banal na Espiritu, hindi mo kayang magbaybay at hindi mo kayang sabihin ang dapat gawin at sabihin. Kaya naman, mga minamahal, anong dapat gawin? Anong dapat sabihin? Anong dapat sundin? Diyos ay pakinggan. Diyos ay hanapin. Diyos ay sa buhay ang salita at gawa. Sumainyo kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May nagawa na ba sa buhay niyo ang Diyos? Aba, pag sinagot mo, wala pa nga po akong biyaya eh. Yung buhay mo hindi biyaya yan. Yung paggising mo sa umaga, nakakita ang mata mo, biyaya yan. Yung pagnganga mo, bumuka pa ang bibig mo, biyaya yan. Yung ngumuya ka, naramdaman mo, may bagang ka pa palang gumagalaw, biyaya yan. Nang lumagok ka ng laway mo, naramdaman mo, aba, di pa pala tigang ang laway mo, biyaya yan. Nang ginalaw mo ang kamay mo, aba, biyaya yan. Nagalaw mo pa at dinakot mo ang daliri mo'y gumalaw-galaw, biyaya yan. Nang ginalaw mo ang paa mo, nakahakbang ka, biyaya yan. Ba't di mo alam yan? Ang alam mo lang, wala ka pang biyaya. Yung pala, gusto mo, pagpapala sa lupa. Hindi ka ba nagkakaroon ng biyaya, kumakain pa yung tiyan mo'y nabubusog? Biyaya yan, may panlasa ka pa. Wala nga po akong pera, ba't maghapon nakakaraos ka, wala ka palang pera? Di ba biyaya yan? Lahat na yan, biyaya yan. Lalo't higit, kung tinanggap mo't nakamta ng biyayang pagpapalang kapayapaan, kagalakan, napakalaking biyaya niyan. Wala nang pinakahigit na mayaman at kayamanan ang kapayapaan ng isip, ng kalooban. Mga minamahal, mapayapa na ba ang isip nyo? Pumayapa na ba ang kalooban nyo? Biyaya yan! Tanglayin ninyo habang nabubuhay. Pagpalain kayo. May tanong pa ba kayo kung ano ang wala sa Ama? Naurin nyo na ba siya? Lahat taglay niya. Liwanag, kapangyarihan, kadakilaan, buhay. Hihingi ka ba? Simulan mo na. Anong dala-dala mo? Biyayang handog mo. Para sa Kanya, di niya kailangan yan. Ano ang dadalin mo? Puso mong bato. Nako. Ang sabi niya, anak, kailangan lumambot muna ang puso mo. Sapagkat kung bato yan, paanong papasok ako sa iyo? Tutulak ko ba ito? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Di ba? Masaya ka na ngayon. Lumambot na puso. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya ang buhay, ano? Masaya ba? Ay, siguro kasi Apo Kunching, mapera siguro yan, kaya masaya eh. Karami kong pera. Ang Diyos ko'y mayaman. Pero yung bulsa ko, tsaka ako, hindi ako mayaman. Buhay ba ang Diyos? Pero alam niyo po ba, yung sinasabing, hindi ka humihingi. Pero, tulad kanina, palabas ka lang sa ano't may babanyosan kang napangakuan eh. Kaya kahit na magbibihis na po ako, dapat maliligo na eh. Sabi, pumasok si kapatid na Amor. Apo, meron daw po kayong napangakuan na babas niyo siya, ba? Sino kaya ako yun? Sumagot naman yung anak ko. Baka po yung kausap niyo nung nasa Baguio kayo, narinig ko po yun eh. Sabi niyo po pag umuwi ka, sige, para magsasakripisyo ako para sa'yo, para lang gumaling ka, nasa abroad ka kasi, pero isang araw lang. Aba, alam niyo, mahirap po kasi magpaliwanag eh. Ang alam ng tao, ay, huli na naman si Apo Kunching. Na-late na naman eka. Alam niyo ba ginagampanan?
Alam niyo ba? Alam niyo ba kung anong oras matutulog at dapat gumising at dapat gumawa? Hindi na kailangan sabihin at ipaliwanag, di ba ga? May Diyos namang nakakakita niyan. Para ma-impress sa'yo yung tao, kaya ay sabihin, magaling ka, hahanga sa'yo, wag na. Hindi ko kailangang hangaan niyo ako. Ang kailangan ko ay ang Diyos, hangaan niyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Di ngayon sino kaya iyon? Sabi ko, lumabas po ako. Noong papalaka akong ilang linggo nang nakaraan yon. Hindi ko pala dito kausap yun. Doon palaka ko. Hindi ko na rin sasabihin ko saan lugar yun. Ay, pasensya ka na ka ako. Oo nga pala, no? Nag-uusap nga tayo. Ano po yung ibig ko sabihin? Pag naman po may pinangakuan ako sa inyo na nalimutan ko, tanda lang po nung magsabi ako noon, alab na alab ang espiritu para gumaling ka. Nung nagpakatawa ko ng paalala mo, wala akong pinangakuan. Sabi ko, dahil ayoko nang magsakripisyo. Magbabanyos pa ba ako? Magbabanyos pa ako? Maggaganito pa ako? Sabi ng ama, nung ako'y maglingkod, hindi ko sinabing ganito, anak, ganito, ganito. Alam niyo po, habang dinadagdagan kayo ng obligasyon ng Diyos, huwag kayong tututol. Mag-isip na kayo pag wala nang binibigay sa inyong obligasyon. Totoo yan. Itaga niyo sa bato. Habang binibigyan kayo ng obligasyon, ng gampanin, ng pag-aatas, matuwa kayo. Ngunit kapag wala nang dinadatal, wala na, ay malungkot ka na, tanungin mo, bakit? Bakit? Parang wala ka ng karapatan. Inalis na yung karapatan mo. Ayoko nang ganon. Nakakalungkot. Pero yung iba tuwang-tuwa, nawawala ng obligasyon. Tandaan ninyo, habang nabubuhay kayo, dapat may obligasyon kayong gagampanan para sa kalugod-lugod na Ama. Ngunit kung hindi nyo ito gugustuhin at para sa inyo mahirap, paano nahirapan kayo kung siya ang tinutupad? Kung sa kanya kayo tumutupad, kung siya ang sinusunod nyo, ba't nahirapan kayo? Mahirap ba? Hindi. Kaya lang mahirap kung bilang tao kayo. Kung pagkatao kayong tutupad, sadyang mahirap. Katulad ng ginagawa ngayon. Magdudunong-dunungan ka? Huhulaan mo kung anong paggagamot. At pag sinabi mo, ano ba sakit mo? Umuwi ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, bakit ikaw, Ekas, may sinabi sa iyo, ba't sa akin wala? Mag-isip ka rin, bakit? Bakit, Eka? Sa iyo, alam niya yung sakit, bakit, Eka, ako, hindi niya alam? Mag-isip ka rin, bakit? Diba? Diba? Patotoo lamang. Mula sa unang tipan hanggang bagong tipan, hindi rin lahat ay nakabatid ng kaukulan. Tama ba? Hindi rin lahat ay ginamit. Si Abraham, 3 magkakapatid. Ba't siya ang ginamit? Tama ba? Si Jacob, 2 magkapatid. Bakit siya ang ginamit? Si Cain, 2 silang magkapatid. Ba't siya ang kinalugdan? Magnilay kayo. Baka isa kayo sa kinalulugdan, di lang kayo makapasok-pasok ang Diyos sa inyo dahil tingnan nyo nga, kung nararamdaman nyo siya. Ano idadaing mo? Sakit mo. Huwag mo na muna idaing yan. Pag ginamot kayo, huwag kayo daing ng daing. Ano? Ikaw, uwi ka na. Sa inyo ka dadaing.
Dapat, pag pinagaling ka, tingnan mo si Abraham, nagreklamo ba? Sinabi ba niyang, Panginoon, sabi mo pagpapalain mo ako at bibigyan ng anak. Pinagpapala mo nga ako, pinahihirapan mo muna ako. Diba? Ngunit dahil pag-iisip mong tao, ganun talaga ang tao mareklamo. Ngunit dahil ang Diyos ay totoo at Diyos ng katotohanan, humingi ka sa Kanya ng isip mo. Humingi ka ng isip mo. Parang isip mo ay hawakan niya at siyang mangunat, hindi isip mo. Para hindi ka maraming reklamo, Carol, di ba? Malayo ang tanaw, wala namang minamasdan, isip ay may laman, maraming katanungan, subalit walang tutugon kailanman, maliban ang amang mahal. Aba, dalawa ng tenga gumagalaw ngayon. Napapahanga mo naman si Apo Kunching. Sige nga, pagalawin mo. Malayo ang tanaw. Aba, iba na hikaw na isa. Wala namang tinatanaw sa tuwin ay namnamin yaong pag-ibig ng Ama. Ay, hindi lang tengang gumalaw, pati noo na. Yan ang pawang sa aking sasambitin upang kayong lahat wag manimdi. Malayo ang tanaw. Kabait ng nanay mo. Pinapagpagan ka pa. Hanggang sa pagtanda mo ba naman, siya tagapagpag mo. Mabuti ka pa. Yung anak ni Apo Kutsing na bunso, hindi natitikman yan. Ikaw, katanda mo na, ginaganyan-ganyan ka pa. Wag manimdi. Pagkat ang isip mo sa Ama ang nasang sa'yo'y kamti. Pati yung organ, mahabol tuloy sa tono. Kaya't ang wika ko sa'yo ay gawin mo. Huwag kang malayo ang tanaw. Ilapit mo sa damdami Amang mahal. Yakap tayong dalawa. Malayo ang tanaw. Galit ka ba sa akin? No. Patnubayan ka na tuwiran. Gusto nyo, ganyanin ko rin kayo. Palitan nyo si Carol. At kayong lahat ay gaganyanin ko rin. Kaya't kung nasa nyo, Ama ay tanggapin. Pag nilayan niyong lubos sa inyong damdamin ay kamtin. Pagmamahal niyang walang maliw. Malayo ang tanaw. Naiba na naman ang tono. Yan ang isip mo kasi, paiba-iba. Huwag mong alalahanin. O ikaw, uwi ka na. Dala mo ang lakas at patuloy na pananampalataya. Tingnan mo siya, Carol. Sabihin mo nga sa kanya, ay naku, uwi ka na pala. Ako naririto pa. Ibabalik daw siya. May asawa yan. Malayo ang tanaw, ngunit sa isipan lagi mong tandaan, ilapit mo Ama saan
naman. Ano naman tinatawag mo? Oh, kumusta ka naman? Ha? Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Kanay panyo mo. Huwag ka nang humawak. Hawakan mo ang pananalig mo. Dila. Ah. Dila. Dila. Dila ka, dila. Dila. Dila mo ang ilabas mo. Dila. Dila. Para na mga asong hinahabol yan. Ilabas na, ilabas. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa. Sabihin mo nga, isa. Huwag mong hatakin. Sige, dila. Dila. Dila lang, dila. Dila. Isa pa. Isa pa. Isa. Labas mo. Gusto mo magsalita? Ha? Sabi mo, abe. 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 Alam mo, di pa siya normal. Ito, ang depresya niya. Pinakita ko lang sa'yo. Tinuturo mo ito. Tinuturo mo ito. Ito ang depresya. Ang ugat niya dito, patungo doon. Tama ba? Alam mo pala yun. Singaw. Dila. Nasakit. Nasakit. Sagot. Sabi mo, opo. Salita ka. Ave Maria Purisima. Ave Maria Purisima. Sabihin mo. Salita ka. Oh.
Tatayo ka. Babayaan mo siya. Oh, lakad ka. Uwi ka na? Sabi mo, ano? Ha? Sabi mo, Uwi ka na? Uwi ka na? Ha? Uuwi ka na? Saan? 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 San Miguel. Ba, hindi ka nabingi? Sumainyo ang paghahari. Uuwi ka na. Uwi ka na? Uuwi ka na? Uwi ka na? Uwi ka na? Uuwi ka na? Eh, hindi. Ayaw! Sabihin mo muna, Jesus! Jesus! Ano? Uuwi ka na! Magaling ka! Carol! Pauwiin na natin. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Kalapang San Miguel. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Dolores. Ano? Dolores. Dolores. Atakin pa natin. Hatakin. Ha? Hatak. Panyo mo. Teka, ba't parang may perang mawawala dyan? Naku, puro pulbo pala. Uuwi ka na? Uuwi ka na ba? Naku, iwanan na kita. Dila. Dila. Maganda nga, dumugo yan eh. Pabayaan mo masakit. Oh, masakit. Masakit. Masakit po. Ah, sige. Uwi ka na. Upo ka muna. Ganang pagkatao, di gagawin niyaon. Ganang katauhan, ginamit lamang sa inyo. Inaaliw kayo, pinasasaya kayo,
Ngunit paano nyo madarama ang tunay na ligaya? Ilan ang sigla? Ilan ang buhay? Ilan tao sa buhay niyong iisa? Patotoo lamang sa inyo. Ugat nyo, konektado ito. Dugo nyo, nananalaytay sa buong katawan nyo. Tubig nyo, pinananalaytayan ng buong katawan ay ito. Yaong ugat na magkasama. Ngunit paano nyo nakikitang gumagalaw? Umaandar baga itong tulad ng sasakyan na naririnig nyo? Hindi. Banayad. Tahimik. Walang galaw na makikita kayo. Walang tunog na sasabihin nyo, umiikot ang dugo nyo at tubig. Wala tao. Ngunit ang Ama, napagagalaw ito sa inyo. Napupunan niya kung kulang. Kung labis naman ay maari niya itong sidlan ng katamtaman. Ngunit paano niyo ito makakamtan? Pag nilayan niyo ang aking tinuran, magbulay kayo ng lubusan, magtanto kayo ng tuwiran, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ka pagagaling na mismo ngayong araw na ito. Subalit may nabago na. Tama ba, Carol? Sa kabila man ng malayo ang tingin, naririnig mo naman. Ibig sabihin, nakikinig ka man din. Salamat sa iyo. Pagarian ka. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay ang Diyos. Taga saan ba yan? Taga saan yun? Taga saan ka ba? San Andres. Taga saan ba yun? Ano mo ba yun? Taga saan ka ba? Uy, nang bumamakain. Uuwi ka na. Saan ang binigay? San Miguel? Ba, di ka nabingi. Narinig mo ako? Ha? Naririnig? Tenga mo? Naririnig? Ba, padating-dating ano? Sabi mo sa isa, hindi naman yung utak eh, yung ugat. Sabi mo, ugat! Ano? Alam ba kung barangay? Ala ka bang ano? Barangay Kalambang. Taga barangay, ano? Barangay, ano? Taga barangay, barangay Ano? Anong pangalan mo? Dolores. Ano? Dolores, ano? 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 Malabaro. Nabaro. Sabi mo nga, Nabaro. Nabaro. Baro. Nabaro. Nabaro. Hey? Nabaro. Asawa ay Sino asawa mo? Ano daw?
Yung, Naluluto ko naman kami. ano daw? Hindi na kita kayang kausapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, tingnan niyo po ang Diyos, ano? Sa palagay niyo, gagaling siya? Aro, maraming nananalangin sa'yo, gagaling ka. Oh, gusto mo bang gumaling? Uuwi ka na? Uwi ka na? Uwi na? Uwi ka na? Ba, kagaling mo naman. Iiwanan mo sila, ikaw uwi na. Ano? Bye-bye. Uwi na daw sila sa amin. Uwi na ako sa amin. Uwi na ako, umuwi ka na. Buhay po ba ang Diyos? Ay, nako. Ang saya, no? Iba, kapwa mo nakaaliw. Kapwa mo umaaliw. Naaliw ba kayo sa Kanya? Bakit kayo naaliw? Ano nakaaliw? Naku, tinignan pa yung oras. Inip na, inip na. Carol, nainip ka na rin. Ha? Ay, hindi naman. Panay ang labas mo, no? Naku, alam ko, kaya nga sinabi ko eh. Gusto mo gamutin yan. Oo nga. Masama yung nagbabalisaw-saw. Gusto mo nga nagbabalisaw-saw? Wala na ngayon ba? Wala. Ah, wala na. Wala na. Sige, wala. Wala na agad. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama. O sige, baka di tayo makapagbendisyon pag nagbilang tao na lang tayong tumawa ng tumawa. Kaya manalangin po tayo. Yuko. O Diyos, Amang makapangyarihan, taglay mo ang lahat ng bagay. Papuri sa iyo'y walang hanggan, walang katapusan na aming alay. Salamat sa pagkakataon na pinahiram mo ako ng buhay. Sabihin nyo, bawat isa. Salamat sa mga biyaya at pagpapala na aking nakakamtan. Sa lahat ng aking karanasan na iyong pinahintulot. Salamat sa lahat ng mga bahagi mong buhay. Sa bawat araw na sa akin ay alay upang aking mahalin at ako ay mahalin. Naririto ako, buong kababaan, iniaalay sa iyo, pinagkakatiwala sa iyo. Nilalagak ko ang buhay na taglay ko. Batid mo kung ano ang dinaranas ko. Hilingin na ninyo na makalaya kayo kung ano man ang dinaranas niyo. Yamang naidulog na ang kahilingan ko, Ama. Ako'y kahabagan at kaawaan, dinggin mong lubusan. Patawarin kung ako ay nagkakasala sa iyo, sa isip, sa salita, maging sa gawa, na hindi ko nalalaman na ang pananaw ko sa sarili ko, mabuti lahat ang ginagawa ko. Hindi ko nalalaman na di tama para sa iyo. Kaya't ituwid mo ako kung may kamalian. Awasan mo kung may kalabisan. Tulungan mo akong mapunuan ang aking pagkukulang kung mayroon akong hindi nagagawa.
na nararapat ko pang gawin, ituro mo sa akin. Ako'y kahabagan, ako'y kaawaan, maging karapat-dapat ako na anak mong naturingan upang patuloy akong makatawag sa iyo ng ama ko o ama ko. Amen. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, halina kayo.